Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga ang natanggap ni Nograles na to at ni Tamba matapos nga ang isiwalat ang kanilang kabuluhan na ginagawa. Dahil lamang sa pera ay talagang nagpapatsuk-tsak pang ang mga ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pera-pera na lang nga ba talaga ang ginagawa ng ating mga opisyalis ng pamahalaan ngayon. Mga kaibigan, hindi naman natin masisisi talaga ang maraming netizen kung bakit nga galit ang marami ngayon sa administrasyon na ito dahil kung pag-aaralan at titignan natin na kahit saan banda ay talagang naghihirap ang bansang Pilipinas, lalong naghihirap dahil kung titignan natin, bumalik ang mga karumal-dumal na mga krimen, mga pulburon, mga Mary Jane sa bansang Pilipinas na kung titignan natin ay kawawa ang kabataan. Kaya naman itong si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte na ito ay dapat na rin talagang kaladkarin at imbestigahan sa Senado at sa hukuman para malaman natin talaga kung sino nga ba talaga ang mastermind ng mga sindikatong itong mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan, lalong-lalo na ang mga hoarder at mga smuggler na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya naman talagang matapang nga na isiniwalat ni Madam Maharlika ang kabulukan ni Nograles at ni Tamba na ito. Dito natin makikita na talagang bilyong-bilyong pera na pala ang nawawala sa bansa natin na talagang walang mga resibo at hindi nila mapapatunayan na nagamit nga ito sa taong bayan kung di sa pansariling interes lamang nila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Doc Rowena Burden po ay talagang masyadong controversial recently in the past few months dahil in-expose niya yung kahayupan ni Momo Gwen Garcia dyan sa Cebu at lahat din ng mga katsuk-tsak chenis ni Gwen ay isa si Doc Rowena Burden ang nag-expose niyan. Kawawa naman, sabi ni I know kung sino pa yung may pinaglalaban para sa bayan, yun pa yung na nawawala. Ito yung mga buwaka ng Ginny ng Gwen Garcia, ayan, namamayagpag pa ang kanyang kawalang hiyaan. Sabi ni, kawawa naman, sabi ni Venus Diaz. Alright? Ano yung nagsisisigaw? Sabi ni Hi Hello. Okay? Sana hindi siya nilason. Super kawawa, sabi ni Gracia Digal. Sorrow, forever in love. Ayan, thank you so much. Okay, so move forward na tayo. Ang ating issue ngayon ay, at dapat kagabi pa to, Migs Bigao Nograles, patsok-tsak, kapalit ng pera ng bayan. Okay, sino ba to? Okay, so itong bigatot na ito ay isa siya sa EPAL na akala mo nagtatali-taliluhan, nagaling-galingan dyan sa hearing ng franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga jutang Genemes na nag-contempt kay Dr. Lorraine at kay ka Eric. Alright? So ngayon mga kababayan, bago natin i-chuk-chak chenis sa inyo, yung kanyang pachuk-chak sa mga kongresista, gusto ko lang sabihin sa bigao na ito, sa alpot patotot, na babaeng ito, na akala mo laging kinakalay kayong kipay niya pag nagsasalita sa dyan sa Congress, mula ulo hanggang paa, pateritoke ng pagmumukha niya ay pera ng bayan. Alright? Excited na ba kayo sa pachuk-chak? Chuk-chak ba siya palangga? Don Rolando. Ayan, si Don Rolando, gising na gising. But bago ko i-chika boom boom sa inyo ang chuk-chak chenis ng bigatot na ito. So, ang siste ay actually nag-Christmas party sila dyan sa Congress. Lagi naman silang may Christmas party. Anyway, lagi naman silang may party dyan. So, Hiram, ayan, natawa siya sa bigatot. So, itong bigatot na ito ay patsuk-tsak pala ito sa mga kongresistang may mga Diyosawa na. So kaya pala kung makabiga-biga dyan sa Kongreso, na akala mo yung kipay niya
kinakalantari na mga Masyonda bells at kapalit ay pera ng bayan. Maliban sa binibigay ni Tambaluslos na mga bayad sa kanila, sabi ko nga, nung kinontempt si Ka Eric ay may mga bonus milyones ang binigay sa kanila ni Tambaluslos. Again, pera ng bayan. So, ang dami palang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migs Gaon Nograles dahil maliban sa allowance, okay, or pabuya, not really pabuya, well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaluslos, not only her, but lahat ng kasabwat ni Tambaluslos para gipitin ang SMNI at sila Ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan yan. Ang punot dulo nito ay yung panggigipit kay Pangulong Duterte, kay Inday at lahat na dahil nga mukhang si Kuting ay kukunin na ng lupa. Diba? Recently, lilipad na naman sa Japan si Kuting, but later na natin pag-usapan yan. Baka mawala tayo dito sa focus natin kay Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So, mga kababayan, ang nakita niyo naman sa interview niya kay Karen Davila, and ayan, Karen Davila, buti naman maayos-ayos yung interview mo. 'Di ba? Hindi yung laging bias, but that's good, good interview na ipakita mo kung gaano ka syonga bells at itong si Migaon, right? So mga kababayan, siguro nahintan yung chukchak chenis niya. Right? So ito palang giatay na ito na Migaon na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, 'di ba? O Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong nakukuhang pera ng bayan? Ang binibigay sa iyo ni Tambaluslos, ang inyong mga kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos, pachuk-chak chenis ka pa palang alpotera ka. 'Di ba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumalamo na, nagpaparetoke pang buwaka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan. Nutusin, wala akong pakialam magparetoke kayo, wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit nyo para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay buwaka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na impormasyon, basta may perang kapalit, pwede nyo i-take home ang Migaon. O, yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O pwede rin Alpotera. O. So sabi ni Liza Ter, nga siya kay Karen Davila. So ngayon na nga, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview. I think that was 2 days ago. Na gusto nilang nag-file siya ng House Resolution nga dito sa laban sa SMNI na minamadali niya or pinipressure nila ang National Telecommunication para isuspinde ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na-violate yung fake news and yung pinag-usapan doon sa hearing na kung saan hindi nila pinagsalita si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung illegal detention nila, si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Then also kung hindi pa nag-aklas itong ating mga PMAers ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na si Attorney Harry Roque, o 'di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si Migaon Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw. Okay, dahil doon sa interview na yon, for sure, nag-viral na yan, ang nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para i-push nila yung pag-revoke o pag-suspend ng kanilang prangkisa.
Ang sagot ng bigaon, sabi niya, iti-TikTok na lang daw niya. Kung di ka ba naman jutang Genemes alpot kaalputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-TikTok mo at nagbiga-biga ka pa. Actually, tinignan ko yung TikTok niyan, parang kinakalive kayo lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O, di ba hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI? Hindi ba po, kasi po, puro ka po. Ano sinabi mo dito? O, sabi ni Davila, ito, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? O sabi ng Migaon, we have yet to see and nakita naman natin that they have mukhang may violation. Nakita naman natin mukhang may violation. Mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. Kung di pa ka naman bubita, Pieron, hindi ka na bubita, bigaon, alpot, patutot. Lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-kyut mong alpotera ka. Hindi pa pala mukha pa lang may violation lang. Sabi niya, yes. Sabi niya pa, sabi ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint, PowerPoint presentation, the violation on Section 4, on this misinformation, at nakita naman po, Alpo, ganon kang ginayupak ka. Kung hindi ka pa yung nagnakaw dun sa pera ng bayan, hindi mo pa yung mapatukuran yung jilong mo, alpotera, akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan. Bakbakin ko yung ilong mo galing sa pera ng bayan yan. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, idetalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, in layman's term. Ano sabi ng Alpot? Sige po, parang iti-TikTok ko na lang po ito. Kung di ka naman alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? Representante kang alpotera? TikTok ko na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Oy, Migaon. Ganyan ba? Kung makaarte ka dyan, may binabasa ka lang, kasi po, alpotera. Pati Biners na Bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo. Ano sabi niya? Itikto ko na lang po, pero on the Section 4, on the deliberate information, there is already a violation. On Section 4, chuchu-chuchu, sa prangkisa po, which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live or during the first hearing. Gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo mga buwaka ng Genemis ninyo, na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in travel expenses imbis na i-travel, pero nilamon ninyong mga hinayupak kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati biniers mo, sabi ni Palangga, o pati pang napkin mo, giatay ka, pera ng bayan. Wala kayo ipagmamayabang mga hinayupak kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikab, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Kasi doon sa first hearing, nye. Di ba? Hindi pala, mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo ni Tambalos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan niyo, pati kipay mo, sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O ano, patawag mo sa kongreso? Bayo sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang tsumuk-tsak-chenes sa'yo, day? Christine Bernardo, thank you. Sabi niya dito, iti-TikTok, ang nakakabwisit sa alpoterang ito, iti-TikTok niya yung violation. Kung di ka naman gaga,
kagagagahan, kaalpot-alputan sa lahat ng alpot. O, sabi niya inamin, hindi inamin. Walang inamin si Ka Eric sa inyong mga ginayupak kayo. Ang sabi ni Ka Eric, magpaliwanag kayo kung saan napunta yung, kung magkano ang mga nilamon nyo, ginastos nyo sa travel expenses kayong lahat. Ayaw nyo magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto ninyo, ano? Diba? Suppress. Magpakulong. Okay? Magpakulong ng mga taong ng illegal. Mga hayop kayo. Kaya dapat kayo talagang warlahin na dyan eh. Warlahin na kayo dyan at hilahin kayo isa-isa. Hilahin kayo isa-isa dyan sa Kongreso. At lagay kayo sa dapat nyong kalagyan. Iti-TikTok mong alpotera ka. Gaga ka kung maka-arte ka dyan. Akala mo talitalinuhan ka. Sinaman po, nye. Yung pala, patuslok ka sa Mama Shonda Bells Macchio na mga kongresista. Hindi ka pa nakontento sa bayad sa'yo sa pagnanakaw nyo lahat dyan. Ang sabi ng Alpot, basahin natin. Nagigil ako kagabi. Wala lang ako energy kagabi. Mga palate, paus-paus ako. Kumanta kasi ako kagabi. But anyway, sabi ni Alpotera, there is already a violation sa Section 4 sa prangkisa po which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live and during the first hearing the Secretary General also disputed, sabi ng Alpot niya, the amount that was stated. Sinabi naman po doon na hindi naman po nagtutugma yung amount doon. Ano ba yan ang kaartehan mo? Ganyan ba magsalta? Abogada ka ba o abogaga? O bakit? Paano ka nakapasa? Baka dinoktor lang ng tatay mo para maipasa ka sa bar na gagagaga ka. Hindi ganyan ang abogada. Diba? Hindi ganyan yung ba't-gut-gut ko lang na nang maging iwi ka na. Yung kisa kaartihan ninyo. Bakit ba kayo ganyan sa Pilipinas? Hindi pa kang ngiwi. Nakapulburon ka rin ba? Mingiwi ka o nasobrang ka sa chok-chak chenes? Oh. Anong tanong ni Direk Darrell? Nandito ba siya? Direk, anong tanong mo? Andiyan ka ba? Hindi kita nakikita. Ano sabi ni Senator Amy? Boboljak niya na ba si Tambaluslos? Aba, kung hindi, boboljak na talaga ng bonggang-bongga. Dito ba si Direk? Okay. Ngayon, ano sinasabi dito? But anyway, mga kababayan, hindi niya, ang tanong ni Davila, ni Karen, ay hindi niya masagot kung ano yung violation. Oh, tapos doon sa mga actually, okay, baby talk, sabi ni, may nagsabi, ngayon sabi ni Karen dito, okay. Actually, lang kwenta itong sinabi ni Bigaon Nograles. Sabi ni Karen, all right, okay, I'll catch on to some points you mentioned. There is no love lost here for SMNI, okay? Ayan, at least prangka ito si Davila. Hi, Direk, ba't kita nababasa? Anong drama natin, Direk? Hindi po ba, puksain mo na nga yung mga hinayupak dyan? Itong Nograles na ito, pakisalugsog na nga. No. Anyway, hindi ko mabasa, ang daming comment. Hindi ko nakikita si Direk. Unless ibang Direk yung nakikita ko. Alright, okay, sabi ni Davila, very unprofessional, sabi ni Nina Manuel, when it comes to them giving the digit figure of the speaker, spent 1.8 billion pesos for travel, clearly that was wrong. They didn't have the evidence to show it. A journalist is asked to show evidence, and he did say the source is someone from the Senate. Siguro kwentuhan, right? The commentator could have been more responsible in that sense. But at the end of the day, this is Karen, no? Whether you like the commentator or not, he is still protected by the so-called Soto law, not to reveal source. Do you agree? O, sabi ni Bigatla, well, lumabas po during the hearing and I do understand the Soto law. But there is an exception in the Soto law that when it comes to national security, di po ba? Anong kabutahan national security? Anong national security doon? Na tinanong kayong hinayupa kayo na kung totoo may 1.8 billion kayong ginasta. Anong national security? Dapat kayong mga hiniyawa kayo, yung national security, walang seguridad ang taong bayan dahil yung mga pera na supposedly para sa taong bayan ay ginagastan nyo sa ilong mo. Sa veneer mo, sabi ni Palangga,
Yung taxpayers money, ginagastos nyo sa kablibugan nyo lahat. Mga bigaon ka mo. Gigil na ako mga inayupak na to. Diba? National security. Dapat is-secure. Ano ba ang sinakasakop ng seguridad ng ating mga kababayan? If you talk about national security, hindi mo naintindihan. Dapat malaman ng taong bayan kung saan ginagastos niyo yung pera at kung ginagastos mo sa pagpakangkang mo, patsuktsak mo, milyon-milyon ang binibigay sa'yo ng mga Shonda Bells, yun na, ng mga kyoho, ng mga kongresista, dapat napupunta yan sa proyekto para sa mga kababayan natin, di ba? Sa food nila, agrikultura, at kung ano-ano pang kabutihan pala, not kaletsean, doon magkakaroon tayo ng national security in terms of food and livelihood. Pero paano magkakaroon ng national security ang Pilipinas in terms of food and livelihood kung sinyot niya sa kipay mo? Alputera tong bigatla na to. Retokadang abogaga, sabi ni Anita Ruel. You talk about national security? Tinatanong kayo, magpaliwanag kayo kung kung totoo bang may 1.8 billion? Ano national security dyan? Bubita ka? Abogada ka ba o abogaga? RT-RT pa. Biga-biga. Akala mo cute kapag nag-arte ka. Dahil nagmukha kang syunga. Para ka laging sinutsuk-tsak. Tangay na kasi to eh. Inaano ako eh. 4 billion bugsit ng Congress approved na. Bugsit budget. Busgit. Ano yan? Busgit. Budget. Alright. Taplog, sabi ni Edita. Tapos sabi ni Davila. Ano sabi ni Davila? Sabi niya pala. Ito sabi ni Bigaon. That when it comes to national security, di po ba? National security. Buti na sabi ni Karen, what makes that national security? Exactly. Ano national security ang tanong sa inyo? Si Cotton P, nagtawa-tawa man diya. So dahil bidder din pala yan si Kawatan. Oo ka. Sinutsuk-tsak ang alpot. Migaon. Yan ang pangalan niya. Migaon. Alright? Sabi ni Davila, okay, what makes that national security? I'm calling out a public official. Regardless it is the speaker or not, on trips he spent, and the reason I notice is because radio commentator or mainstream media have done it with past presidents. Hindi naman sila pinatawag sa hearing. Exactly. Yung mga reporter, di ba, kaya nga may usong salitang ayon sa aking bubwit. Di ba? Ayon sa aking bubwit. Yung mga informant nila, ako ayon sa aking puting ahas. Di ba? Mga yawa kayo. Tapos, isa sa binabato nila, na hindi daw miyembro ng KBP, itong si Ka Eric, pero hindi lang naman ang SMNI ang may mga reporters na hindi miyembro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster o mga bugo ng Pilipinas, 'di ba? Pwede rin. At hindi lang may GMA7, may mga reporters sa GMA7 and everything. Kasi nga, mga kababayan, again, babalik tayo. It all boils down sa pag-instruksyon ni Lisa Ahas Araneta Smugs na gipitin ang SMNI. Si Pastor Quiboloy, dahil nga ito yung medium o platform na meron na lang ang Duterte. So yan ang punot dulo niyan. Vloggers din po di kasapi sa KBP, sabi ni Jory. Yung mga membership, mga kaletsihan na yan, puro mga politika lang naman yan, di ba? I mean, gusto nilang isuppress ang ating malayang pamamayag, malayang mga opinion. Sinabi ko na nga, ang opinion, pag sinabi ko ikaw, Migaon, na ang faselabo mo ay mukhang dayok-dok na chinukchak ng 10 masyondang makyoho, mukha, di ba? That's my opinion. Whether, true or not, that's my opinion. Na yun yung tingin ko sa mukha mo kung hinalay ka ng 10 masyondang makyoho. Di ba? Inayupa ka yung jilong mo galing sa pera ng bayan. Huwag kang umarte. Dahil kung hindi galing sa pagngamkam nyo sa pera ng bayan, hindi ka magiging mukhang kyoho. Mukhang bigaon. Di puta. Okay, ito na. Sabi ni Davila, yes po. Sabi pala ni Nograles, yes po, I understand po. Puro ka opo. Salugsugin ko ng upo yung kipay mo, nang matikman mo yung gusto mo.
Giatay. Okay, sabi ni Karen, on this particular end, what makes Congress the editorial chief of a free press? That's a good question. Hindi naman po, sinabi ko naman po, sabi ni Migaon. Now, when I did this sponsorship speech, this is not the oppression of freedom of the press. But kung meron silang mga violations, they have to be accountable to that. Sabi mo nga, mukhang may violation. Hindi pa sila nahatulan, di ba? Na sila talaga ay, hindi pa malinaw na sila ay may na-violate. Mukha lang. Dapat, kung talagang alam mo na sila ay may violation, yes, tinanong ka what is the specific violation? If you know the specific violation, as ay tongresistang bigatla, sabi mo, I am 100% na ang SMNI nag-violate ng ganito. Ganito, violation 1, 2, 3, 4, 5. And ayon sa batas na ganito, chucho, dahil abogado ka, di ba? Yung mga violation na yon ay may karampatang parusa, which is to urge the suspension of their franchise. Hindi, i-TikTok ko na lang to. Kung di ka alpot, i-TikTok mo. Kakaasar to mga hinayup. Alam mo, sa totoo lang, itong mga nasa kongresista na to, mayroon na talaga akong, asan na ba yung pangkulam ko na binigay ni Atty. Glenn, yung budodal ko. But anyway, di ba? Binudo ko na kayo lahat sabi ni Karen, I agree. This is not about you. This is really just a whole, right? If the commentator didn't hit on the speaker, would Congress have acted if let's say if it's an opposition? O parang ang tanong ni Karen Davila doon, kung hindi majority, di ba? Kung hindi si speaker, si Tambaluslos. Okay? Ito, Mig, gusto mo salugsog sa kipay mo? Yan, dito kipay mo, ayan kipay mo, yan salugsogin natin para masegahan ka. Ayan, alpotera ka, tital, mahilig ka naman Ayan, ito ka. Mamaya, makakaramdam ka na ng sakit. Ayan, ayan, Harry Potter yan. Anyway, alam mo sa totoo lang, gigil na gigil ako sa mga hinayupak na to palang na, binababoy talaga Pilipino. Sabi niya, so kung hindi, okay, kung ang ang tanong ni Davila dito, kung hindi ba ang speaker, okay, ang nasabihan o naitanong o na-hit ni Ka Eric, ito rin kaya ang gagawin ninyong pagdidepensa? Ito din kaya, magpapatawag kaya kayo ng hearing? Mga buha ka ng ginemis nyo, nasabi nyo para kayo sa bayan, People's House yan. Itong si Michael Mann na in-appoint na special envoy to China. Itong si Paul Soriano na Amerikano, in-appoint ni Kuting, mga hayop kayo, niwala kayong patawag dyan sa Kongreso. Kumpara kayo sa bayan. Kaya niyo pinatawag yan sila ka Eric at ang SMNI kasi pinush kayo ni Lisa Ahas Marcos at ni Tambaluslos at ni Kuting para mawala ng platform si Inday at si Pangulong Duterte, at ito ang inyong patunay na kayo ay power abuser at manggigipit kayo ng mga not only reporters, vloggers at taong bayan, mga jutang ginemes ninyo. Kaya dapat sa inyo salugsogin itong one go, yung mga, lalo ka na, Nograles. Ang sabi ni Karen, yung ang gagawin nyo kaya, okay, kung let's say for example, opposition, okay, yung ano nito, ang tinira. Ngayon, anong sabi mong alpot ka? But they stand from various resolution na po. Alam mo, sa totoo lang, kung ako na lang sa Congress sa mga yan, lilipulin ko kayong lahat. Pagpasok ko, paglabas natin, ako na lang mag-isa. Wala na kayo. Tinunaw ko na kayo ng Magic Wand. Totoo yun, gusto niyo yun. Pagpasok ko sa Congress, dami kami, 300 plus. Paglabas ko, ako na lang mag-isa kasi wala na sila. Tinunaw ko na sila para wala nang salot sa bayan. Nga alpot kayo. But anyway, hindi ko ito babasahin siguro itong mga katanungan. Doon na lang ipinakita, tinanong siya na kung talagang kayo, ito pala sabi ni Karen, kasi the past president daw, panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganito ng klaseng style of reporting, like fake news na sinasabi nila, which is araw-araw naman may fake news, kayo mismo sa mainstream media may fake news. Pero ang point doon ni Davila, bakit nung time
nung kapatid niya, na yung kapatid nito ni Bigaon, ay nag-sponsor pa, sa franchise ng SMNI. Pero bakit noon, ang gustong sabihin ni Davila na may mga ganito na mga pangyayari noon, bakit tahimik kayo, di ba? Wala kayong ginawa, mga hypocrite kayo, kasi nagkikiss-ass pa kayo noon sa kay Pangulong Duterte, yung kapatid mong si Carlo, di ba? Nagkikiss-ass ka pa, pati sa SMNI. Ikaw ay binigyan na, well, that was 20, I think, nag-SMNI anchor siya, di ba? Doon sa Legal Minds with yung attorney ay yung pinatawag din na diyan ni Mark yun, di ba? Anyway, may pakinabang ka pa. Pero dahil pinush na ni Tambaluslos na tirahin ng SMNI at traidoren si Duterte at si Sara, dati picture kang hinayupa ka kay Sara, nagbiga-biga ka na, sip-sip kayo, mga hinayupa kayo. Well, that's how politics, game, di ba? Yan ang game nila. Kung sino nakaupo, dun sila kikis. They're not really for taong bayan. Like, right, Rina? They're all hypocrite. Exactly. Mga hypocrite to mga hayop na ito. O bakit hindi kayo nag-react noon? At saka, ang daming reporters. Hindi lang si Ka Eric ang nagtatanong. O ayon sa aking bubwit, sabi ng mga reporter, ito ba, si ganito, si congressman ay chinukchak si Margarita at swak na swak, tagos hanggang ngala-ngala. O may mga ganong katanungan. Diba? O ayon sa aking bubwit, itong si Migaon ay humiga. Okay? At bumubuka-buka ka na mukhang palaka. Kaya siya ay chinukchak ni Kaka. Diba? Pwedeng ganon. Diba? Ito kaya ay totoo o ito kaya ay haka-haka. Ha-ha-ha-ha. Magka-rhyme yun. Itong hayop na to, ano pa? Giatay talaga. But anyway, pinupush nila na i-suspend ang franchise ng SMNI and i-revoke ang kanilang prangkisa. So malinaw po sa sikat ng araw, Uniwise, di ba? Oh. Na ito ay utos ni Tambaluslos para sila ay makakamkam ng pera ng bayan. Inuutusan ni Tambaluslos kapalit ng pera ng bayan. Kaya ikaw, Migaon, ha? Pag hindi ka tumigil dyan, talagang ipapakaon ta ka sa leon. Pokpok na. Pokpok pala yung alpot. Pokpok yata. Diba? But ganun pa man, mga kababayan, itong ginayupak na anong mga eksena nila ngayon, diba? Kung hindi pa umalsa ang ating mga militar, ang ating mga PMAers, ay hindi pa nila pinakawalan. Miss Rebecca Ogata, hindi pa nila pinalaya, okay? Si Ka Eric at si Doc Lorraine. So ito'y malinaw, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan mang sulok ng mundo, ang nasa likod ng lahat nito ay si Lisa Butod. Okay, si Kuting. Sila lahat ito, binababoy kayo. Di ba? Itong si Migaon ay kasangkapan lamang dahil kailangan niya ng pangtukod sa ilong niya. Kailangan niya ng maintenance. Kailangan niya maintenance sa kipay niya, kaya nagpapasalugsog ang Bigaon. Diba? Ito naman masyondang sila Tambunting, Akop, si Suarez at lahat na mukhang binabae. Ikaw Suarez ha, nakita ko. Mukhang tumutuwad-tuwad ka rin. Di ba yung Suarez, yung JJ? Tanong ko nga sa puting ahas sa Kongreso. Balita ko, nagpapatsok-tsak ka rin ng saging. Anyway, giatay. Anyway, mga palangga. So nakita niyo mga hukluban doon na nag-contempt kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine. Nakita mo yung mga mukha nila? Maliban sa mukhang mga makyo, mukhang may mga sungay. Mga traidor sa bayan, mga taksil. Hindi sila nandyan para protektahan ang taong bayan, kundi protektahan ang kanilang mga sarili. Diba? Pag ako nainis, saka protektahan nyo sa inyo mga sarili, talagang salugsugan ko yung mga kipay nyo ng sili para kayo ay magka-leche-leche. Puro may baggage, sabi ni NH Kitchen. Puro sila pogi points, sabi ni Seth. Diba? Jabla ang mga pagmumukha nila, sabi ni Liz. Exactly. Ang kapal na mukha nyo. Paaral nyo sa mga anak nyo galing sa nakaw ng bayan. Tinatanong kayo, totoo bang may 1.8 billion? Anong national security dyan, Migaon, Nograles?
Ano, lawyer ka? Yung, anong lawyer? Lawyer ka, ginagamit mo sa, yung kipay mo sa bukangkang? O dapat di ka na nag-aral. Total, bumubukang-kang-kang ka lang naman na sa Congress. O, bumubukang-kang-kang, mukha kang pakang. O, gagawin kitang, ano kadang-kadang. Ay, nako. For their own benefit, sabi ni Rina, alam mo, sa totoo lang, hindi nakakatuwa yung ginagawa nila palangga. Habang si Nograles ay bumubukang-kang para nagpapatsuk-tsak, para makakuha ng limpak-limpak. Di ba? Kayo naman sa Pilipinas ay hirap na hirap. Kaya dapat itong mga hayop na ito, dapat talagang buhati na silang lahat. Dapat, recently meron silang drill dyan, di ba? Adot-dot Mandiay, sabi ni Joyce. Abogadong nagpapagamit na siguro ang TF. Yun na nga, milyones, di ba? May drill sila dahil hindi ko pa nabasa pero they're preparing daw sa imbes na magkaroon ng kudeta. Tatakot kayo? Talagang lulusubin kayo ng bayan dyan. Pag hindi kayo tumigil sa kabukangkang mo, Nograles, at kakasuppress nyo sa taong bayan at panggigipit nyo at paglalapastangan nyo sa batas, lahat kayo tutunawin ko sa pamamagitan ng Harry Potter wand ko. At ito, Nograles, ikaw, itong uunahin ko, yang kipay mo. Dahil total, mahilig ka naman. Ayan, gaganunin ko yan. Dadasalan ko at kailangan ko ng itim ng kandila. Nakakasuka kayong lahat dyan. No more party list, Francaso Raul Manuel Kimbo. Ayun, isa yung mga yan, di ba? Kasabot kasi ni tambaluslos yan, mga kababayan. So again, dito natin nakita na itong si Migao Nograles ay walang alam ang utak. Kasi nga naman, paano niya lalamnan yung utak niya kung kumikita siya sa kabukak-bukang niya dyan? Diba? Hindi na agagan, ang taong kahit anong tinapos mo sa pag-aaral, kung ang nasa isip mo kung paano mo nakawin ng pera ng bayan, kung nasa isip mo kung paano ka bubuka kapalit ng milyon, anong natutunan mo sa eskwela, hindi mo yan i-apply. Kasi ang tunay na matalinong tao at may pagmamahal sa bayan, isa sa alang-alang niya yung bawat aksyon niya. Kung matalino ka at may pagmamahal ka sa tao, di ba? Pag sinabi sa'yo ni Akop na, Migaon, magbukangkang ka na, ito na lang 5 milyon, saksak ko sa kipay mo. Iisipin mo, ay teka, malito. Di ba? Unang-una, babae ako, mga ganon, dapat hindi ko gagawin ito dahil may sweldo naman ako at ito ay labag sa labag sa lahat ng batas, kahit anong batas mong titignan. Dahil ito ay pera ng bayan, so hindi ko gagawin kasi ang pangako ko sa taong bayan dito sa party list chuchu namin ay maglingkod. Di ba? Kahit pag matalino ka at may puso, pero kung may talino ka lang, ihudas ka, taksil ka, ang daming matatalino, di ba? Diyan sa Pilipinas, sa Kongreso, konti lang pala, na mga politiko, ang ibig ko sabihin, na ginagamit ang talino nila sa panghuhuda sa taong bayan. Ginagamit sa koneksyon. Ginagamit sa bukangkang. Katulad ni Emerald Bukangkang, na Cadi girl na, bumibiktima din ng mga masyondang makyo. At tingnan mo yung mga appointee ni Kuting. Puro lahat mga amoy kipay. Anyway, mga palangga. Kim Bukaka, ano yun? Hongbao, interested ako malaman yung toto ni Suarez. Oo. Binabay daw, napapatsuk-tsak chenis din ang hitad. Ayan. Kabitan ng kabitan. Si Kong Marcoleta, di na nga nag-attend. Dito nga natin makikita mga kaibigan na puro na lamang palusot ang ginagawa ni Kuting ng Norte na ito at sinasabi na marami itong sakit, marami itong ginagawa, ngunit huling-huli nga sa kalokohan niya dahil may mga ebidensya na nagpapatunay na nakikiparty lamang ito sa isang video nga nagkuha na talagang masaya pa itong si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tamba na ito dahil nagsama-sama nga silang mga korap na opisyales na kahit maraming nangyayaring problema sa bansang Pilipinas, kahit marami ng mga pasabog ay talagang wala pa rin paki si Kuting na ito. Damat na ito ang ma-impeach at hindi si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.